37-28, the South Koreans leading Team Pilipinas by 9. Ito na ang biggest lead of the ball game after a big second quarter surge by the Koreans. So far, itong Korea tumama ng bahagya doon sa second quarter. At yung dalawang 3-point shots nila at yung kanilang adbantahe pagdating sa offensive rebounding, yan ang naging kanilang ticket upang makaposte ng 9 na puntos na kalamangan kontra dito sa Pilipinas. Ngayon, para dito sa Pilipinas, kailangan tumama from the outside ng mga perimeter players natin to complement the scoring game of Marcus Dautit, at kailangan markahan ng mabuti ng Pilipinas ang mga gunners from the outside ng Korea. Nalimitahan ang Smart Gilas Pilipinas to only 12 points doon sa second quarter, samantala ang Korea sumabog for 23 big ones. Kaya nakuha na nila ang control dito minus their 2 key big men, Coach Ron. Totoo yan. Itong si Kim ay bumagsak after a shot that netted him about 4 or 6 points. Kim Ju-sung down with a knee injury, and Ha followed suit closely after. Nasaktan ng kanyang kaliwang kamay, kung kaya't nagkaroon na mas maliit na front line dito ang koponan ng Korea. Subalit instead of succumbing to the taller front line of Team Philippines, ginamit pa nila ang kanilang quickness to get to their open spots and execute those jumpers na siyang naging daan upang makalamang laban sa hamon ng Pilipinas. At yan na nga po, sinisilip natin yung naging knee injury neto ni Kim. Pero at least ngayon, ang magandang balita, nalalagyan na niya ng bigat yan. At nakakatakbo na siya, and this is a good sign. Although itong si Ha is still seated on the bench at tinitreat pa rin yung kanyang kaliwang kamay, nasaksakan ng laki. Sinlaki ng mukha ko yata, yung pero palad tignan mo niya, naman kung gaano ka dami yung poundage na nawala dito kay Ha. As we take a look at tomorrow's schedule, alas 5 po ng hapon na Smart Gilas Pilipinas makakalaban ng United Arab Emirates. And what promises to be an explosive matchup sa second game, Korea kontra Jordan. Eto na. Ito nga ilan sa mga pangyayari, ilan sa mga highlights noong quarter number 1. It was a highly defensive first frame kung saan nanaigang Pilipinas 16-14. Frontline versus frontline, and then suddenly the perimeter players of Smart Gilas just joined the party. Kaya nabang tayo doon sa first quarter. Dominado nitong si Dautit as we take a look at that fall coming from Kim Ju-sung. JV Casio also had his contributions nung atakihin niya lalo etong big man na si Ha. Pero sa kabilang dulo grabe naman talaga ang paglaban ng mga Koreano. Ayun ay si Osek yun na siyang nagpakawala ng 22 puntos kagabi kontra sa Japan. So 16-14 in favor of Gilas after 1, pero doon sa second quarter si TJ Moon nabuhayan na. Nabuhayan na, who scored 5 points, but really yung overall team contribution ang nagdala para dito sa koponan ng Korea. Ha scoring 6 points before going down with that hand injury, but a lot of gunners joining forth dito sa mga perimeter scoring for Korea. So it's 37-28. 9 na puntos ang abante bigla dito ng Korea. What a big run to end that second quarter. Just when we thought digdigan ng labanan, bigla na lang sila umarangkada. Ginamit nila yung masipag nilang depensa para markahan yung mga shooters ng ating koponan. Kaya nagkaroon tayo ng halos 3-minute na scoreless spell. We were up 27-25, and then bumulusok ang Korea. Halos 3 minuto tayong hindi nakatikada before those free throws by Dautit. But eventually a 3-point basket at the end of the first half enabled Korea to head into the second half with a 9-point lead. So that 12-1 run nagbigay na nga sa Korea ng 9-point lead. Ito na yung breakdown ng mga numero. Tingnan natin dito ang Pilipinas limited below 30 here in the first 20 minutes. Shooting at a low clip and unfortunately giving up too many offensive rebounds, kung kaya't may 6 possession advantage dito ang Korea. 3-point shooting parehong mababa para sa ating dalawang koponan. Assist count, slight advantage for Korea. Turnovers, yan ang kailangan nating bantayan ng gusto for us to be able to just increase our touches and increase our chances of increasing our offense. So Smart Gilas Pilipinas will have their work cut out for them pagpalo ng second half. That third quarter will come up in a short while. Ang bida ng Pilipinas or ng Smart Gilas Pilipinas in that first half was definitely Marcus Dautit. Ibang klase naging contribution niya. Sobrang sariwa dahil hindi nga siya naglaro kagabi laban sa Malaysia. But today, playing the entire first half, no all relief to 20 minutes, no? just no relief. That's how important today's game is. Scoring 50% of the total production of Team Pilipinas, while on the other side, maliwanag yan, Dong Gyun Yang scoring 8 points.
and a lot of other players from Korea were able to help out the balanced scoring attack of Team Korea. So yan po ang ilan sa mga numerong napansin natin noong first half. Kami po ni Coach Ronnie ay magbe-break panandali sa aming pagbabalik. Third quarter of action na dito lang sa 33rd edition ng inyong William Jones Cup dito sa Active on IBC. Etong South Korea bumitaw ng isang napakabigat na 12-1 run para tapusin ang ating first half, kaya nakakuha sila ng 9 na puntos na kalamangan. Smart Gilas Pilipinas will have to work double time to make it up as we take a look at the coach of Jordan. Everybody interested in this ballgame. Magandang gabi ulit, Mag-Umar dyan kasama si Coach Ronnie Magsano. At kanina lamang namatahan nyo rin si former NBA coach Bob Hill, na isang consultant ng koponan ng Chinese Taipei. Well, kailangan talaga tumrabaho tayo dito pagdating sa depensa. Kumalas ang mga shooters from Korea late in the second quarter, kung kaya't meron silang 9 na puntos na kalamangan kontra dito sa Pilipinas. 3-pointer on the way for the Koreans. Nakuha pa yung lucky bounce. Pangatlo pa lamang yan para sa kanila, pero now good enough for a 12-point lead. 30% from the 3, but those 3-point shots nangyari doon sa bandang dulo ng second quarter at dito sa panimula ng third. Pinakamalaking kalamangan. Oh, could be a 4-point play para sa Smart Gilas squad. Big shot on the part of JV Casio. Pangalawang 3-pointer para sa kanya. At inabot pa nga siya, kaya magkakaroon ng rare 4-point play opportunity. Napakaganda talaga ng bitaw dito ni JV At Casio. sinabi nga natin kanina, merong ibang defensive scheme, yung half-court defense ng Korea. At ngayon si Coach Raiko Toroman naglagay ng shooter doon sa corner upang butasin yung ibinabatong depensa ng Korea. But JV Casio misses the 4-point play opportunity. He gets his own rebound though. Chris Chu will reset the attack. So, hanap tayo ng spark dito sa third quarter. Casio now with 8 points. They go to Chu. Hinahanap si Douthit sa poste. Big Daddy Douthit. Dalawa sumalubong. Pasa niya natapik pero nasalo ni Chu. Mantis nga lang from within. Here comes Korea on the run. Stop and pop. Going glass, Mintis. Rebound ni O. Natapik palabas ni Japet Aguilar. At itong si O at yung kanyang katambal sa frontline, magandang pinapakita. Kahit wala ngayon si Ha, kahit wala ngayon si Kim Ju-sung, kaya nilang sumabay laban dito sa ating gentle giant na si Marcus Douthit. Baseline inbound para sa mga Koreano. Here we go. They go down the gut of the defense, creating space. O from the elbow. Napakalinis ng kanyang tira. Grabing setup yon, beating the defense on that individual coverage, and then pag nakita kasi Douthit na humelp, ibig sabihin may libreng kakampi. Nice dish out pass. 9 points in the game for the guy who converted the jumper. Lee Jung-suk on that pass. JV sa kabila naman. Mintis, kalawit rebound galing kay Japet Aguilar and he is fouled. Minaskada tayo kanina sa offensive rebounding ng Korea at pwede nating gawin sa kanila yan given that itong si Ha ay wala sa loob. Ang veteranong si Kim ay wala din sa loob para sa front line. Baseline inbound lamang para dito sa Pilipinas. Aguilar gets it back out. Casio di diskarte against this zone defense of the Koreans. Chu over to Casio in the lane, jumps it out. Japet 11 to shoot. Japet misses. O with the rebound. Napakasipag na 2-3 zone defense para dito sa South Korea. O will kick it back out. Hirapan sila penetrate dito sa ating man-to-man defense. Here come the Koreans. 8 seconds to shoot para sa kanila. That's a personal foul on the force out by Marcus Douthit. At pang ilang pagkakataon na nating nakita yan, pag nailagay ka sa gilid ng guy with the basketball, it means beaten ka na. At napipilitan si Douthit na magpakita para humelp. Pag nangyari yun, kumakalas yung binabantay ni Douthit. At pag nag-rotate tayo doon sa nalibre yun, malilibre na naman yung mga Gunners. Individual defense has to be better for Team Philippines. Pangalawang personal foul para kay Douthit. Barakael, nagbalik na si Saig, pinalitan si Aguilar. Offensive foul whistled on O. At hindi makapaniwala yung bench ng Korea. Gumagalaw naman doon sa pick na binibigay niya. That is another offensive foul called against O, who's been a very steady producer and a tough defender para dito sa Korea.
Meron na silang dalawang players na naupo ng matagal because of injuries. Tingnan natin itong last sequence. Nag-flop siya. Nag-flop din si Chris Chu. Sino ba may kontrata? Hindi, host lang naman si Chris Chu. Hindi naman actor. 3-pointer on the way. From the corner, Chris Chu makes him pay. 2 3-point baskets. Chris Lutz, rather. 2 3-point baskets, but just a long 2. 3-point basket and a long 2 for Team Philippines. Nakaw! Galing kay Chris Chu, it's a 2-on-1 the other way. JV, sumobra. Duro sa rebound play, merong foul. Chris Chu ang pinituhan. You have to like the transition defense of Korea. They lost that basketball. One-on-one, JV Casio against the last line defender. Si They Chu make a nga. defensive stop. Tama si Chris Chu Si Chu from the nga, corner. yung pasa galing kay Lutz. Kaya pala siya nakuhanan. Same spot. Converted. 42-33, Korea. Abante pa rin ang Siyam. Wala pang 3 minuto lumilipas sa ating third quarter. Tabla tayo at 5 apiece sa third quarter scoring. Off from the outside. Buries it. May soft touch talaga kahit Yes. yung mga big man ng Korea. At talagang mandatory yan para sa mga malalaro ng Korea. Kailangan meron silang jump shot from the perimeter. And once again, this time posting up JV Casio. Marcus Doughty forced to help out na libre na naman. Itong si O. Lutz puts it on the floor. Punta kay Barakael. Binagsakin. Doughty. Sinausaw pa bago pinabanda. Mahirap na tira, magandang pasa. 9 puntos ang hahabulin ng Team Pilipinas. Oh, handoff. Douthit now with 16 points. Balik kay O ang bola. Naipit, lalabas ulit. 12 seconds to shoot for Korea. They go for the long 3. Air ball. Good contest. Ngayon, nag-switch ng individual coverage. Itong si Douthit at si Makmak Barakael. Kinuha na ni Barakael yung shooter na si O. Para kung i-help si Douthit, non-shooter yung matatapat dito na malilibre. Almost 4 minutes na lumilipas sa ating third quarter. Gilas Pilipinas within 9 points. Chu to Casio. Puts it on the floor. Iiwan para kay Douthit. Pupukul sana niya sa paan ng isa sa mga Koreano. Kaso nasalo nila ang bola. Good foul given up by JV Casio. 5:53 in the third. Team Pilipinas with a total of 7 points. Samantalang itong kupunan ng Korea, likewise with 7 here in the third. At yun na nga yung duty foul na pinamigay na ito ni JV Casio. Ang bigat ng depensahan. Wala na pong 6 na minuto natitira sa quarter number 3. Lee Jung-suk. Hinahanap na naman na sila the main offensive weapon ngayon para dito sa Team Korea. Comes up short. Douthit clears the board. JV. Over to Barakael. Stop and pop 3. Bang! Supposedly a power forward that can play the small forward role. And Meralco Bulls coach Brian Gregorio cheering on the rest of the Gilas unit. Lead slice to 6. Barakael now with 6. South Korea on the attack. They go for the outside jumper. Bitin na kanino rebound. Mukhang nahulihan ng foul. Ito si JV Casio. Well, mukhang ang magaling mag-flop ay lagi nakakakuha ng isang pito. Unahan lamang. 44 for Korea, 38 for Team Philippines. 10 in the quarter for Smart Gilas. Parang si JV pa hinatak Yes, no? pero nagpabagsak. 2 3-point baskets para dito sa Team Pilipinas. Sabi nga natin, magandang chance na natin pag tumama tayo from the perimeter and especially from the Rainbow Territory. 3 fouls. Ayun, ang malaking problema. 3 na personal foul ni JV Casio. Outside jumper is back iron. Sa rebound play, meron na namang foul. Kasi inigurado na ni Chris Chu na ang matatawagan ng pito ay yung player. Ito si mula Lee sa Korea. Jung-suk. Oo. At si Coach Herjay, hindi pa rin gumagalaw, Coach Ron. Hindi pa rin nagalaw, 2 araw na. 4-0 win-loss record. The only undefeated team so far here in the Jones Cup with 4 straight wins. Beating Malaysia by 60, UAE by 48, Iran by 18, and a squeaker of a win against Japan last night, a 2-point margin. Suk Lee Jung, 2 na personal foul. There's JV Casio, goes cross-court. Munti ka ng pamanakaw. And another personal foul is whistled here on the Koreans. Pangatlo na yan para dito kay Lee. Yes, the Philippines shooting better here in the third kung kaya natapyas nila
yung malaking kalamangan ng Korea dito sa third quarter. Meron muna tayong timeout. 44-38 ang nasa ating talaan. It is still South Korea pero 6 na puntos na lamang. At paalala po ulit natin na bukas alas 5 ng hapon ang inyong Smart Gilas Pilipinas ay makakatapat ang United Arab Emirates. Susundan ng salpukang Jordan at Korea. Bukas po yan, Huwebes, August 11. Pero bago yan, mamaya, sabay-sabay natin tunghayan yung bakbakan netong Japan at Jordan. 8 mga koponan, karera upang makuha ang unang 4 na pwesto para makapasok sa semifinals. Top team going up against the 4th place squad. And then 2 and 3 will square off in the other draw of the semifinals as JB Casio, 3 fouls and all, puts in ang kanyang pang-siyam na puntos. Ang Smart Gilas Pilipinas matatapos ang elimination round campaign sa Biyernes kontra Japan. Tapos Final 4 na. Kung sakasakaling papala rin pagdating ng Sabado. At kung sakaling pala rin pa ulit, finals naman pagdating ng Linggo. Tama yan. At yan ang ambisyon at hinahangad dito ng Team Pilipinas. Natatandaan natin kahapon pinahinga ni Coach Raiko Toroman si Douthit at si JB Casio. So far here today, sila ang pinaka-efficient sa scoring para sa Team Pilipinas. Baba na sa 4 ang hinahabol dito ng Gilas. TJ Moon back on the floor para dito sa mga Koreano. At si Ha, ibinalik na rin ni Coach Horjay. Yes, kailangan na ang presence ng behemoth ng Korea at kailangan na rin ang outside sniping nitong si TJ Moon. At napansin natin yung kaninang ginawa kay Ha nung masakta ng kanyang kaliwang kamay. Ano? Ini-sprayan, yung pampamanhid yun. Meron, ini-spray na yun. Alam naman natin yung mga advancement pagdating sa medicine at science. And TJ Moon, once again, off the bench, ready to fire, lock and load for 7-point advantage, Korea. TJ Moon now with 9 points. Ikalawang 3-point shot niyo ipinasok niyang yun. 2 of 7 siya, 1 of 6 nung first half. Pero ito mukhang maganda na pagkaka-adjust niya sa second half. At umaangat na rin ang level from the 3-point area para dito sa dalawang koponan. Samantalang itong Korea ay over the limit at pwede nating gatasan yan upang makabalik at makain ng kalamangan. Ito na ang ating mga kababayan na talagang sinisigurado na susuportahan nila ang ating mga atleta. At ito, nagigising na rin at tumutulong na si Chris Chu. 4 na puntos para sa kanya. Lead of Korea down to 5. Mahigit 4 na minuto na lang natitira sa ating third quarter. TJ Moon na naman, tumanggap ng bola. Ha, nakatalikod pa, hindi makatanggap ng pasa. He gets it now, pero naunahan ni Douthit. Quick hands on the part of Marcus. 12 lamang ang ating naitalang puntos ng second quarter. Ngayon sa third quarter, meron na tayong 14 puntos with still 4 minutes left dito sa third. Ito yung bakbakan sa pwestuhan doon sa ilalim from moments ago. Baseline inbound ng Korea. They go back to Moon. Ha, hindi nakatingin. Moon forced to put it on the floor. And Chris Lutz ang pinituan ng foul. Si Chris Lutz siya si Marcus Douthit. Merong bakbakan dun sa ilalim. Itong si Ha, sumusubok, ibaon sa ilalim yung depensa ni Marcus Douthit. Coach Raiko Toroman unhappy with that last call against the Philippine team. Tama. Marcus Douthit, Picking up natawagan. his third personal foul at sinasabi nga ni Douthit offensive foul daw dapat yun. Kaya naman ito, for the first time in this game, Asi Taulava ipapasok na ni Coach Raiko Toroman. Quality minutes lamang siguradong hangad dito ni Coach Raiko Toroman. Yan ang kanyang hiling para kay Asi Taulava as Douthit finally getting his first rest after playing straight for 26 minutes. Ha misses on the first free throw. So Asi at Ha magbabakbakan dito. Stands 7-2, played for the NBA. Ngayon, lending his hand for the national squad. Now with 7 points. Casio for 3! Bang! Every time JB Casio finds the opening, he will trigger the 3. At pag magandang scoring mode itong si JB Casio, kadalasan nakakalusot tayo sa isang panalo. 48-45, baba sa tatlong hinahabol ng Team Pilipinas. 13 puntos para kay Casio. Nakakuha pa siya ng knockout dito. Gilas on the run, gets the layup. Chris Chu delivers his 6th point of the game. 3-on-1 break, Chris Chu was not to be denied. And suddenly, Korea under siege by the inspired pair of the Filipinos. Baba na sa isa.
Hindi pa madagdagan. Asi Taulava with a board against Ha. Here come the Gilas boys. Casio in the lane, goes reverse. Nandoon sa ilalim. Mac Barakel shoves Team Pilipinas ahead 49-48. At ito yung ginagawa nila nang si Marcus Doutit ay nakapahinga. Baracael, Chris Chu, JV Casio playing the starring roles here in the third. Much to the delight of the Filipinos in the crowd. 49-48 lamang na po ang Smart Gilas Pilipinas. Ha sa ilalim, wrapped up by Asi Taulava. 21 points in the quarter for Team Pilipinas after only managing to put in 28 points. In the first 20 minutes, JV Casio patuloy na naghihinete dito sa bulusok ng Smart Gilas. It's 49-48. Lamang na po ang Gilas Pilipinas pero Korea with a chance to reclaim the lead. Wala na pong 3 minuto na ditira sa ating third quarter. 11 in the quarter pa lang na itatala dito ng Korea. At huling lumamang ang Gilas Pilipinas nung umpisa ng second quarter. Tama Pagkatapos doon, it's been all Korea. Tuwan-tuwa ang ating mga kababayan dito sa loob ng gym. As Korean basketball legend Shin Dong-pak continues to watch how his countrymen will fare against the challenge of Smart Gilas. May problema si Ha mula sa free throw line. None of two. Casio drops it off for a three-pointer. Not this time para dito sa Gilas. All with a big rebound. Yang in the front court over the Moon. Back to Yang. Hinahanap nila si Ha sa poste. Oh, high-low play. Down low. Pinablot na lang ni Asi. Etong si Ha. No choice kung hindi mamigay ng foul. And this will be the 5th and 6th free throws that he will be taking. He has converted 50% of his free throws. And in the last 4 attempts, iisa lang ang pinasok niya. No? Okay, 1 of 4 for Ha. Sa huling 4. At yan naman talaga ang trabaho dito ni Asi. I'll imagine mo kung si Marcus Doutit pa yan. Ibig sabihin, so sobra na siya. Sa 5 fouls na siyang mayroon lamang dito sa FIBA Asia rules. Ha continues to struggle from the free throw line. A very rare reaction, no? Kadalasan sa mga stoic na mga Koreans. Nakita mo yung highly disciplined at matsatsaga, mapapasensya. Hindi basta-basta nagre-react. Tumalbog din palabas. So sa huling 6 na free throw attempt neto ni Ha, iisa ang kanyang naipasok. Nawalan nga lang ng bola dito ang Gilas Pilipinas. TJ Moon nagmamando. Sinalubong ni JV Casio. Moon recovers. Gustong postehan si JV. Moon spins into Asi. Kicks it out. 3-pointer on the way. Bang! They went to Ha consecutive times. 1 puntos lamang sa 6 na free throws. Now they go to the long court. Lamang na naman sila ng 2 puntos dito kontra sa Pilipinas. Wala na pong 2 minuto natitira. Yang with that big 3-pointer. Casio naghahanap ng bawi. On the run once again. No respect for Big Ha. Grabe ang nilalaro ni JV Casio dito sa third quarter. Nearly by himself, keeping in step with Team Korea. 10 points in the quarter for the smallest guy on the floor na si JV Casio. Oh, sa poste kontra kay Baracael. Oh, PP hit. Inabot na ng foul with 1 minute and 23 remaining sa ating third quarter. At sa pagkawala ni Marcus Doutit na siyang pinahinga ni Coach Raiko Toroman because of 3 personal fouls, maatake na rito ang Team Korea sa loob. Nice floater coming from JV Casio. At si Ha na yata ang takot kay Casio ngayon. Kaninang first up nung ginawa ni JV yun, sumabay si Ha. Ngayon, nanood na lang. Meron nga tayong kasabihan na maliit man daw ay nakakapuwing din. Definitely JV Casio. Malaking puwing ang nagagawa kontra dito sa Korea. Was really been slumping from the free throw line. Pati si O nahawa na kay Ha. 11 points in the game para kay O. Normally dead shots sa free throw line itong mga to. Oy! 2 mintis. So in the last 8 free throw attempts, iisa na ipasok ng Korea. 7 points lost by Korea. They could have been still in the driver's seat. Pull-up jumper. JV Casio delivers once again. That's from everywhere, from the 3-point area. Attacking the inside with floaters, and this time a turnaround perimeter jumper. 2-point advantage, Team Philippines. Sang minuto natitira sa ating third quarter. 53 Gilas Pilipinas, 51 Korea. JV with 12 of his 17 dito sa third quarter. Outside jumper once again. Ayan na, nagsisimula ng uminit ang 3-point shooting ng Korea. Yan ay ang pang 17 puntos pa lamang ng Korea in the third compared sa 25 puntos
na naitala ang Smart Gilas. Casio dancing in the lane. Pupukol muna kay Latsambola. Casio once again. 3-pointer. Inabot na naman ang foul. Second time in the quarter, JV Casio will be called. Will be shooting from the free throw line because of a foul given up sa kanyang pagtikada from the 3. Well, binitawan nila si JV. Dong Gyun Yang with this personal foul. Ayun o, inabot niya sa tuhod eh. Kinalabit sa tuhod And si anytime JV. you touch a jump shooter, At yun yung mga crucial automatic points, yun. ano? Yung siko ng jump shooter at Yung yung paa. tuhod. Yung Yung paa, pag inabot mo. Hindi pa pwede yun. 3 free throws parating para kay JV Casio. 12 of his 17 dito sa quarter number 3. sabi nga natin, for Team Philippines to get past Korea, they have to shoot well from the outside. At Chris Chu, Barakael, JV Casio, yun ang matining na ginawa dito sa third quarter. Tatlo yan. Dalawang free throws pa lamang ang pinapasok ni JV. And a very big contrast sa free throw shooting percentage ng dalawang kupunan dito sa third. Yan ang ginamit ng Pilipinas na makabalik, makatabla at makuha ang kalamangan. Yan naman ang nakasakit sa tsansa ng Korea na pumoste ng mas malaki kontra sa Pilipinas. JV Casio will troop to the bench. 15 of his 20 points dito na itala sa quarter number 3. The small man casting a giant shadow on the Koreans. Let's see if the Philippines will be able to sustain this after this closeout of the third. May mga 3 segundong diferensya ang quarter clock at shot clock. Pinagpaglang ang depensa ni Barakael. Oo, isang flop galing kay Barakael, and once again, Korea will not be denied. Another deadlock bago matapos ang quarter. Chris Chu looking to break it. Nawala ng bola. At dyan magtatapos ang unang 30 minuto ng aksyon. What a performance here by JV Casio. Grabe talaga. Majority of the 28 points scored by Smart Gilas fired by JV Casio, and more importantly, the defense of the Philippine team limiting Korea to only 19 in the third. So wala pong alisan yung huling 10 minuto ng aksyon. Siguradong dikdikan sa pagpapatuloy ng ika-5 araw ng inyong William Jones Cup. Tabla ang ating labanan. Tutok lang kayo dito sa Active on IBC.